Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 3, 2025. At pag-usapan po natin, marahil ito pong ang ating pag-uusapang individual, isa po ito sa mga bastos na abogada, ano, na kilala po natin sa publiko. Ang aking tinutukoy walang iba kung hindi po itong si Rowena Guanzon. Saksakan po ng bastos ang bunganga po nito eh. Ang pinaka isa sa mga nag-viral na pangyayari involved itong pong si Rowena Guanzon ay yung nangyari doon po sa Rockwell sa Makati, kung saan meron pong isang Pilipino, ang kanyang asawa siguro Filipino-Chinese, parang napagkamalan yata nitong si Rowena Guanzon na Chinese national talaga. Yung lalaki kasi sinita siya. Siguro pinakiusapan na takpan yung kanyang bibig kapag ka umuubo. Ang nangyari, nag-iskandalo itong si Rowena Guanzon. No? Pinagmumura yung mag-asawa at nilait. May Gucci ka ba? Naka-Rolex ka ba? Parang ganun yung datingan eh. No? Parang sinasabi niya na kung hindi ka mayaman, wala kang karapatang magsalita sa akin yan. Parang sinasabi ni Rowena Guanzon, dapat naka-Gucci ka, naka-Rolex ka. No? Talagang viral na viral po yun. Ilang araw din pong pinag-usapan yun ng mga kapwa po natin YouTube vloggers at mga vlogger sa Facebook at iba pang mga social media platforms. Pero sa oras po na ito, ang pag-uusapan po natin yung mistulang pagturing nitong si Rowena Guanzon sa ating magiting na ombudsman Boying Remulla. Kasi nitong nakaraang araw na pabalita, kumalat ang mga maling impormasyon dahil sa mga fake news peddlers, katulad po nito, humahabol pa itong Sin Braggs. Akalain mong i-share yung photograph ni Ombudsman Boying Remulla na siya nasa ospital at nakatingin doon sa kanyang pagkain. Pinalalabas nila na may sakit si Ombudsman Boying Remulla. Tapos sa iba pang mga maling impormasyon, sinasabi pa nila na pumanaw na daw ito, katulad nitong si Rowena Guanzon, nung pasaring niya, playing golf with Akop. Kasi si Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government natanong yesterday. Sabi niya, naglalaro lang si Ombudsman Boying Remulla ng golf kaninang umaga. Malakas, no? Very healthy. Pero ang mga DDS, kung sino man mga galit dito kay Ombudsman Boying Remulla, malamang sa malamang kasi mga tol, ang galit kay Ombudsman Boying Remulla, mga DDS eh. Ang mga kakamping katdilawan, tayong mga pula, okay na okay sa atin si Ombudsman Boying Remulla. Bagamat hindi perpekto, pero okay sa atin yan. Pero ang mga Duterte supporters, ayaw na ayaw nila kay Ombudsman Boying Remulla. Kaya gagawa sila ng lahat ng kwento para pahinain ang presensya and worse, patayin sa harapan ng publiko. Ito pong si Ombudsman Boying Remulla, katulad ng ginagawa nitong si Rowena Guanzon, na ayaw umaming DDS. Sabi niya, kakamping daw siya. Hindi daw siya DDS. Pero isinusuka po siya ng mga kakamping. Ayaw sa kanya ng mga kakamping. Manggagamit kasi ito eh. Ginamit niya lang ang mga kakamping nung panahon ng halalan eh. Pero ngayon, mas sumasay dito sa mga Duterte supporters. Siguro akala ni Rowena Guanzon, iboboto siya ng mga Duterte supporter kapag tumakbo siya. Yun na nga, balik tayo dito. Yung rumors, pinabulaanan po nitong si Secretary John Vic Remulla na dinala sa ospital si Ombudsman Boying Remulla. Sabi ni John Vic, fake news. Katatapos niya lang maglaro ng golf. Nag-comment naman itong si Rowena Guanzon at ang daming kumakalat na quote card ngayon na playing golf with Akop. Anong gustong palabasin itong si Rowena Guanzon? Patay na si Ombudsman Boying Remulla. Kasi si Congressman Romeo Acop,
pumanaw po ito eh, no, last December. At ganun talaga ang buhay eh, no? Talagang una-unahan lang. Sa edad naman ni Congressman Romeo Acop, kumbaga bonus na nga yung 8 taon kasi sabi nga, kapag ka ikaw ay tumungtong ng 70, ang mga susunod na taon mo ay bonus na. Dahil biblically speaking, parang ang haba ng buhay ng tao kapag ka ang tinutukoy ay Biblia, 70. Di ba? Sa kasalukuyan hindi yung mga panahon noon na umaabot ng daan-daang taon ng edad ng mga tao. Pero 70 years old, sapat na sapat na. 78 years old. Nawala ng malay, inatake na pala sa puso, pasado alas 10 ng gabi, si Congressman Romeo Acop noong December 18, 2025 sa kanilang tahanan sa Antipolo City. At yun nga po ay ipinagluksa ng maraming mga Pilipino, mga Duterte supporters lang naman ang tuwang-tuwa. Nagtataka ako bakit nila ikinatutuwa ang kamatayan ng tao eh. Mga demonyo talaga, di ba? Kasi pagka ikaw ay natutuwa sa kamatayan ng ibang tao, demonyo ka. Hindi mo dapat ikinakatuwa ang kamatayan ng sino man. Kaya nga ako, ang panalangin ko sa totoo lang, bigyan ng mahabang buhay si Rodrigo Duterte. Sana mabuhay pa siya ng higit sa 100 taon. No? Maganda yun. Kasi pagka napatunayan siya may kasalanan for crimes against humanity, di taon-taon siyang nakakulong. Ang lungkot nun, di ba? Yun ang sweet justice. Pero itong si Rowena Guanzon, mukhang sa bunga nga lang talaga maingay ito eh. Ang daming mga hanash nito, mga tol. Kanina nga lang, nagpapalitan sila sa nakita kong quote card dito sa Facebook. Nagpapalitan sila ng salita nitong si Ramon Tulfo. No? Kasi sabi ni Ramon Tulfo, this is personal question. Are you a lesbian? May banat naman itong si Rowena Guanzon. You are not allowed to ask that to me because I just have to ask how many inches is your penis? May sagot dito si Ramon Tulfo. Pasensya na, medyo green tong pinag-uusapan natin. Ano? Ang sagot niya, kung ako po yung nakakatanda ng tama, doon sa comment section ng itong Abante News Online, maiksi lang daw pero mataba. Kasi hindi daw masarap yung mahaba pero payat. Baka sabihin niyo, bastos ako puntahan natin mismo yung Abante News Online. Abante News Online. Yun naman talaga sinabi ni Kaya nga ang comment lang natin, mukhang nagkakahamunan tong dalawa. Gusto yata magkasubukan. Nagpaparinigan pa kayo dito sa social media. Gusto nyo lang yatang magkasubukan. Itago nyo na lang. Huwag nyo nang ipaalam sa publiko. Kung gusto nyo magkasubukan, ito, yan, may comment dito si Ramon Tulfo, Yan, Sabi niya, hindi gaanong mahaba kundi mataba. Di masarap ang payat na mahaba. Anak ng teteng talaga to. Pero, balik tayo kay Rowena Guanzon. Sa totoo lang, napaka-bastos talaga ng bunganga nito Hindi lamang po yung sinabi niya kay Ombudsman Boyong Remulla. Ito, yung sinabi niya rin dito kay Pangulong Bongbong Marcos Sa shared post nitong si Herman Estrada, nakita ko na parang pinapanalangin nitong si Rowena Guanzon na kunin na ni Lord si Pangulong Bongbong Marcos. Kalain mo, sasabihin mo yung mga ganyang kataga. Yung katulad ng mga sinasabi ni na Cara David, hindi maganda yon, May nakita akong post ni Thea Tan kanina tungkol diyan kay Cara David. At isama na natin itong si Rowena Guanzon. Kasi maganda yung ganun. I find this woman, sabi niya, weird and tactless. You don't wish death on anyone.
Hindi kasi maganda yon mga tol. Kaya nga may batas at may due process. Kasi nililitis muna bago mag-conclude na corrupt. Hindi ba alam niya dapat yan sa tagal niya ng journalist? Wala siyang napulot na nugget of wisdom about this ever? Kasi itong si Cara David, ang birthday wish nito, mamatay ang mga corrupt Pero ingat din po kasi may mga fake news pong kumakalat. Meron pong mga fake news na hindi naman sinabi ni Cara David in fairness po sa kanya. Katulad nito, shinare ni Cara David sa kanyang Facebook page. Yung mga fake news, hindi daw po siya yon. Ayan my New Year wish, sana this time yung mga utak at mismong puno ang kunin naman ni San Pedro. Fake news po ito. Ang hirap naman kasi sa iba na mga Facebook pages gumagawa ng mga intriga para lamang mapanood sila. Para kumita dito po sa Facebook, no? Kasi yung mga picture, yung mga articles, lahat halos binabayaran na dito sa Facebook mga tol. Kaya kanya-kanyang diskarte, gawa ng kung paano sila makakakuha ng views para lamang kumita. Wag naman sana ganun. No? Pero balik tayo kay Cara David, wag nating nanaisin ang kamatayan para sa kapwa natin. No? Kung tayo'y tao, hindi dapat ganyan ang attitude natin Kasi hindi yan magiging tama. Hayaan natin na gumulong ang hustisya. Kung naiinip kayo, nandito kayo sa Pilipinas, wala tayong magagawa, may due process Di ba? Siguro naman, mag-a-agree kayo sa sinasabi ko na meron due process. Ngayon, dahil itong si Guanzo, napakabastos ng bunganga, wala na tayong magagawa dyan, mga tol. No? Hindi na natin yan mababago. Pero dapat alam natin kung ano ang katotohanan. Ito, buhay na buhay si Ombudsman Boyong Remulla. Kanina lang doon sa executive session. Ito kasi programa nila kada Sabado, kasama ang iba't ibang mga personalidad na very familiar lang sa akin. Kasi si Senator JB Ejercito, nalito na tuloy ako John Vic no? Siyempre, nagpapasalamat din tayo ng lubos sa napakalaking tulong ng opisina ni Senator John Vic Remulla sa aking inaanak. At sa lahat ng mga tumulong sa aking inaanak, maraming salamat. Ang likod ko, masakit pa rin ngayon. Maraming salamat din sa mga pinagsabihan ko ngayon kasi nag-aalala ko Nakatulong man kayo o hindi, maraming salamat. Ganun lang naman talaga yon, no? Maraming salamat sa inyo sa mga nagpahatid ng panalangin, pag-aalala, sa mga sinabihan ko na hiraman ko ng pera. Salamat sa tulong ninyo. Hindi nyo man ako natulungan, salamat pa rin. Nag-aalala kasi ako, baka matulad last time. Na pagpunta ko doon sa ospital, antimano, na-confine ako, tapos, operasyon na, kinabukasan. Mahirap naman na pupunta ka doon na wala ka talagang dala. Diba? Kaya sinigurado ko na bago ako pumunta ng Ortigas Health Hospital and Health Center kanina, merong dala kahit pan-down muna. No? Pero sabi ng doktor sa akin, namamaga. Hindi pa pwede yan na operahan kagad kapag ganyan. Dapat mawala muna yung pamamaga. Tapos siyempre may mga test pa. Kaya sabi sa akin, ito mga gamot, may kamahalan, no? Pero 1 week observation, baka mawala yung maga, mawala yung pananakit, pero ganun pa man, ipoproceed ko talaga to sa surgery Kasi mauulit at mauulit to yung bukol, di ba? No? Kaya ganun pa man, usaping pangkalusugan yan. No? Na wag natin basta-basta gagawin biro sa iba. Wag niyong ipagkalat na patay si ganito, patay si gano, na ospital si ganito, na ospital si gano, kung hindi naman totoo. Katulad ng ginawa nila dito kay Ombudsman Boyong Remulla. Ayan Ito yung programa kanina pakinggan natin sila. Lali Robles,
RD Imperial, Seri Anteporda, Hoy, Mayor ng Bugay. Seri, Si Sergio. okay. Mayor. Good morning. Si Leonard Butchie, sa Parvis. Palawan. Lagi nakikinig sa atin. Tsaka si Jofel Rial. Yan, ito. Oh, Si Colonel Francis Kabugon. Si Ombudsman Boying Remulla nag-host pa kanina. Tapos magpapakalat kayo ng mga kasinungalingan ninyong mga Duterte supporters kayo. Hindi naman na magpapakalat ng kasinungalingan dito, mga PBBM supporter. Malaki ang respeto natin kay Ombudsman Boying Remulla. Hindi man tayo 100%. Ibig kong sabihin, lahat ng mga PBBM supporter, hindi man lahat, sumusuporta kay Boying, pero majority sa atin, sumusuporta sa kanya. Tapos, ipapakalat na itong mga Duterte supporters na pumanaw na siya. Naku, ng teteng talaga. Ngayon, bakit ba ganun ka-concern itong mga Duterte supporters na ito na para sirain sa harapan ng publiko si Ombudsman Boying Remulla? Sila ba'y natatakot? Ha? O talagang galit na galit lang kayo dahil bahagi si Ombudsman Boying Remulla nang noon ay Secretary of Justice pa sa legal team ng ating gobyerno na dahilan kung bakit si Rodrigo Duterte ay naaresto at eventually na-turn over sa International Criminal Court kung saan sa Hague, Netherlands siya ngayon ay nakakulong na. Oh. Ngayon, merong vlog, ito pong si Attorney Rene Bueno. No? Kaugnay po nitong ating ombudsman na pinag-uusapan. Sabi, sabotahe sa hustisya. Sino ang takot sa investigasyon ni Ombudsman Remulla? By the way, bago natin pagpatuloy ito, naalala ko doon sa nabasa kong parte ng balita kanina na mukhang nag-take ng job si Ombudsman Boying Remulla sa judiciary. Particular sa Sandigan Bayan. Mga kurap. No? Talamak daw ang korupsyon sa Sandigan Bayan. Kasi sa paniniwala ni Ombudsman Boying Remulla, maraming mga isinampang kaso sa Sandigan Bayan na dapat nahatulan nila ng guilty. Hindi nila inakwit. Pero hindi na tayo magpapakalalim pa doon. Reaksyonan po natin ngayon itong vlog ni Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamapanganib na krimen sa digital age. Yung tinatawag nating disinformation. Yung pagpapakalat ng mga maling balita, yung fake news. Kasi alam nyo, kaninang umaga ay ang nagsimula ito kahapon yata ng gabi. May mga bali-balitang kumakalat na ang ating pong ombudsman, si Boying Remulla, ay isinugod daw sa ospital at nasa malubhang kalagayan. Pero bago tayo magpatuloy, mga amigos, mga amigas, lilinawin ko lang ito pong kumalat na balita nito ay fake news. Pero bilang inyong tagapagpaliwanag, hindi lang tayo magdidebunk. Susuriin natin ang legal malice sa Tatanong si Judas na gunggong, dugong, digong. Top 1, ask ko lang, pwede bang mapalitan ni PBBM si Boying kung sakali man mag-resign siya? Pwede ba ulit magtalaga si PBBM ng kapalit niya kung itatanong ko sa iyo kasi wala pa akong nababalitaan na ganyan eh. Tinanong mo na ako tol eh. Siyempre pwede. Hindi man tayo abogado, nabasa naman natin kung ano ang isinasaad po ng ating konstitusyon. Kasi sabi sa konstitusyon, ang pagtatalaga sa ombudsman ay ibinibigay na kapangyarihan sa presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang Pangulo ng Pilipinas ang pumipili. May panahon na itinatakda. Kung hindi ako nagkakamali, 90 days. No? 3 buwan ba o 4 na buwan? Correct nyo na lamang ako kung mali yung pagkakaalala ko. Sa mga panahong iyan na itinakda ng ating saligang batas, pipili ng mga nominante o irerekomenda ang Judicial Barring Council para sa Pangulo. No, magkakaroon ng shortlist at doon pipili ang Pangulo ng Pilipinas. Same process yun, tol.
Pag nag-resign si Ombudsman Boyong Remulla, which I believe hindi niya gagawin, mababakante ang posisyon ng Ombudsman. At ang may kapangyarihang magtalaga ng kapalit niya as Ombudsman, ang Presidente po ng Pilipinas. Same process always. Patuloy po tayo sa pakikinig po dito. Sa likod nito. Bakit ngayon ito ikinakalat? Bakit ang ombudsman ang tinatarget? At ano ang pananagutan ng mga taong nag-click ng share sa peking balita or disinformation na to? Alam niyo po, itinuturing nating mapanganib ang fake news. Mapanganib ang fake news sa public officials. Sa batas po, ang paninirampuri sa isang ordinaryong tao ay masama. Pero ang pagpapakalat ng peking balita laban sa isang opisyal na humahawak ng mga sensitibong kaso, gaya ng ating ombudsman na nag-iimbestiga sa flood control scam, ay isang anyo ng sabotahe sa hustisya. Kapag ang sentro ng fake news ay isang public official, hindi lang po ang tao ang tinitira. Ang institusyon ang actually pinapahina dito. Kapag naniwala ang publiko sa incapacitated o hindi na kaya magtrabaho ang ombudsman, nawawalan ng momentum ang mga kasong hinahawakan niya. Ito ay isang taktika para magdulot ng panic at destabilisasyon. Kanina diniscuss ko na to sa usapang batas kasi kaya nga lamang medyo limitado ang aking oras doon sa usapang batas. Kaya itinutuloy ko dito sa aking sariling YouTube channel. Dahil mas mapapaliwanag ko dito ng gusto at medyo mas detalyado ang aking pakikipag-usap sa inyo kapag dating sa usaping pagpapakalat ng mga maling balita. Mga amigos, mga amigas, tandaan nyo ang mga batas na to. Unang-una, yung Republic Act 10175. No? Ito, paulit-ulit tayo dito sa diskusyon ng batas na to. Ito yung Cybercrime Prevention Act. Ang cyber libel ay may parusang hanggang 12 taon sa rehas. Kulong yan kapag ikaw ay napatunayang nagkasala. Dahil digital ang platform, siyempre mas mabigat ang sentensya. Mas higher yan by 1 degree. Napaliwanag ko na din yan sa mga previous vlogs ko. Pangalawang tandaan ninyong batas yung Article 154, yung unlawful utterances. Sino ba maglathala ng peking balita na maaaring makasama sa kaayusan ng publiko ay may criminal na pananagutan. May criminal liability yan. At hindi biro to yung nagpakalat kayo ng peking balita at sinare niyo yung sinare. Delikado yan. May criminal liability yan. Discuss natin yung doctrine of actual malice. Sa mga public officials, kailangan patunayan na ang nag-post ay alam na mali ang impormasyon o walang pakialam kung totoo man ito o hindi. Sa kaso ng mga nagko-coordinate sa pag-atake ng mga troll farms, no? Madaling patunayan ang mali siya dahil layunin nilang sirain ang kredibilidad ng opisyal. Yan ang ang problema dyan. So dito ay maraming nagsasabi, no? Pero ito, opinion ko lamang. Yung pag nag-share ka ng mga fake news, you will also be held criminally liable for that. Sa ilalim ng batas, ang pag-distribute ng libelous content ay kasimbigat ng paggawa nito. So, Ibig sabihin, sa paniniwala ni Attorney Rene Bueno,
marami ngayon na mga Duterte supporters ang pwedeng maging criminally liable. Katulad nung ipinakita ko sa inyo kanina. Oh. Ito, hindi naman siguro gagawin ng page na ito na i-post ang ganito kung hindi niya intended na siraan si Ombudsman Boyong Remulla. Pero yun ninyo mga tolo, ito ay page nitong Sin Brugs. For the record, may mga bata pa man din yung kanyang profile. Wala tayong magagawa. Kasi siya naman ang pumili na ilagay yung mga bata na yan sa kanyang public profile. Kaya makikita talaga yun ng public. Siya ay merong 5,800 followers. Naka-blue check, verified po ng Facebook. Ibig sabihin, nagbabayad siya monthly. Tapos i-share mo yung larawan na ito. Kahit mag-caption ka, iba pa rin ang lalabas sa mindset ng mga tatanga-tangang Duterte supporters eh. Nakakuha ito ng 20,000 reactions. 4,100 comments. 351 shares. Ombudsman Remulla katatapos lang mag-golf. Secretary John Vic Remulla. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, katatapos lang umano mag-golf ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boyong Remulla. Aksidente lang po itong naipit sa kinakargang maleta na may laman ng mabigat na basura kaya ito isinugod sa ospital. Nakatakda din umanong magkita ang dalawa para magkasabay-sabay mag-agahan sa ospital. Anak ng teting, tapos i-share niya tong photograph na ito. Hindi natin alam kung AI ba ito. Pero maliwanag na pagpapakalat ng fake news ang ginawa po nitong Sin Brugs. Kitang-kita naman natin si Ombudsman Boyong Remulla dito. Ayan nagsasalita si Senator JB. Kasi sila nakikinabang lang eh. Ito naman, Ngayon, Paano na lang Oh, si Eddie? ngayon, going back to the files. Oh, Kayo dapat yun ang sagot kay Congressman Leviste. Okay, may file ka. Okay lang yan. oh. You come up with your... Buhay na buhay. Walang sakit. Nag-gym pa nga daw ito kanina. Tapos gagawan nyo ng kwento. Kaya dapat, yung mga ganitong uri ng mga vlogger, itong Sin Brugs na ito, dapat natuturuan ng leksyon ng mga ito eh. No? Hindi kasi sapat yung batas na ipinapaliwanag sa atin, sa aking paniniwala, nitong si Attorney Rene Bueno. Unlawful utterances, Article 154 ng ating revised penal code, hindi sapat po ito eh. Dapat talaga magkaroon ng partikular na batas. The mere fact na ikaw ay nag-post ng maling impormasyon with the intention na hindi naman naaayon sa mabuti, kung ang intention mo kumita, mali pa rin. Dapat may sapat na kaparusahan. Sana yun ang magawa ng ating mga mambabatas eh. Pero syempre, huwag kakalimutan na ito ay ibabangga sa karapatan naman sa malayang pamamahayag. Pakinggan natin patuloy si Attorney Rene Bueno dito. Kita mo yung bigat ng parusa din dyan, yung bigat ng iyong kasalanan sa ilalim ng ating revised penal code at ng special laws. Lalo na kung ang target mo ay isang taong may sensitibong position. Katulad ng ombudsman. Ang bawat share nito ay nagiging bala sa mga taong gustong itago ang katotohanan. Kapag pinatay nyo ang kredibilidad ng ombudsman sa pamamagitan ng fake news, dito tinutulungan nyo ang mga korap na makatakas sa kanilang pananagutan. Okay? So, kung alam nyo namang fake news na yan, wag na ninyong isi-share. Pero ang masaklap na katotohanan sa mga tatangang-tangang Duterte supporters, paniniwalaan kagad nila yan. I-share kagad nila yan. Uulitin ko, itong nakikita nyo sa larawan na shinare nitong Sin Brugs ay wala pong katotohanan. Hindi po nasa ospital at may karamdaman si Ombudsman Boyong Remulla.
Siya po ay napakalakas at may programa pa nga kanina. Ayan o. Nakaganon pa nga. Relax na relax pa sa pagkakaupo eh. Oh. Huwag kasi tayong maging